Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Al-Qiyamatul Kubra, tinatalakay na natin yung mga patunay sa pag-iral ng araw ng paghuhukom o yung kabilang buhay sa pangkalahatan. Si unang dalil na nababanggit dito, Ikhbarul Alimul Khabir biwuku'i al-qiyamah. Naniniwala tayo sa araw ng paghuhukom at sa kabilang buhay dahil ipinabatid dito ni Allah sa atin na siyang al-Khabir ang nakababatid at ang Alim ang nakaalam. So ito na nga yung sinasabi ko na palagi. Yung pinagkaiba ng mga maratibul Islam, di ba? Pinakamababa Islam, yung pagiging pangkaraniwang Muslim. Tapos yung iman, yung pagiging mu'min. Tapos yung ihsan. Ang nakalito lang dyan, yung iman, tsaka yung yung Islam. Ito yung hangganan nila. Yung imanu bil ghaib. Kasi Muslim lang, meron nila namang iman yun eh. Meron na rin siyang iman. Pero ang iman na nagdudulot na mapapabilang ka sa mga mu'min, eto, yung imanu bil ghaib. Kasi mga Muslim, sa pagkalahatan, meron naman silang imanul wajib eh. Nininiwala sila, isa lang si Allah. Pero yung alladina yu'minuna bil ghaibi, silang mga nananampalataya sa mga nalilingid, sa mga hindi nakikita. Eto yun, sila na sa pangalawang antas, mas mataas, yung mga mu'min. At yung mga muhsin naman, ito naman yung gumagawa ng mabuti. Meron silang pananampalataya, tapos gumagawa ng mabuti. Yun yung pinagkaiba nila sa isa't isa. Yung pagiging Muslim, may tangan din siyang iman, pero ang nagiging tunay na mu'min yung may iman bil ghaib. At sa mga mu'min, ang nagiging muhsin, yung gumagawa ng mabuti. Yung gumagawa ng mabuti. Singa adamul adilla ad-dalatu ala wuqu'il ma'ad ikhbarul haq tabaraka wa ta'ala bidalik. Ito ang pinakamatindi na dalil sa pag-iral ng pagkabuhay muli. Ang pagpapabatid ni Allah na siyang al-haq. Yung isa sa mga pangalan ni Allah, al-haq, ang katotohanan. Tabaraka wa ta'ala, luwalhati at kataas-taasan siya. Faman amana billahi wa saddaqa bi rasulihi alladhi arsala wa kitabahu alladhi unzila fala manasa lahu min al-imani bima akhbarana bihi min al-ba'ti wan nusyur. Sa sino man daw ang naniniwala kay Allah sa kanyang sugo at sa kanyang aklat na ipinahayag ay walang pagpipilian kundi ang manampalataya sa pagkabuhay muli at yun nga sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, ito yung magiging resulta ng kanyang paniniwala kay Allah. Hindi pwedeng sasabihin ng tao naniniwala siya kay Allah, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa Quran, na hindi naman siya naniniwala sa kabilang buhay. Ito yung, kumbaga, obligado na resulta ng paniniwala sa mga ito. So bukod sa pagkabuhay muli, sa pininiwalaan din natin yung al-jaza wal hisab, ang paggagantimpala at ang pagtutuos, wal jannatu wan nar, at ang paniniwala sa paraiso at impyerno. Waqad nawwa al-haqqu tabaraka wa ta'ala asalibul ikhbar liyakuna awqa'u fin nufusi wa akkada fil qulub. Si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, syempre sa mga ipinahayag sa pamagitan ng sunnah, marami siyang iba't ibang mga kaparaanan kung paano niyang ipinahayag sa mga tao ang tungkol sa araw ng paghuhukom. Baga iba't ibang mga paraan ng pananalita. Nang sa gayon, ito ay magiging mas matatag inshallah
sa mga kaluluwa at puso ng mga tao, inshallah. Sa unang nabanggit dito, ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارا مؤكدا. Itong mga tinutukoy dito iba't ibang paraan ng pananalita. Sa unang paraan, si Allah kapag nagsasalita tungkol sa araw ng paghuhukom, naglalagay siya palagi ng taukid, yung pagbibigay diin. Yun na nga, ito yung mga katagang inna. Inna o kaya yung bi. Halimbawa niyan, yung sinabi ni Allah, yung inna, o kaya yung inna tsaka yung lam, idinudugtong niya. So, ginagamit yung inna at yung lam. Halimbawa, inna sa'ata atiyatun akadu ukfiha. Sabi ni Allah, doon sa surah Taha verse 15, tunay na ang oras ay parating. At halos ilihim ko ito sa inyo. Kumbaga, tinutukoy dito ni Allah. Hindi niya sana babanggitin yung tungkol dito sa araw ng paghuhukom. Pero syempre, pinahayag na rin niya kasi kailangan malaman ng mga tao na mayroong paghuhukom nang sa gayon ay paghahandaan nila ito. Syempre, kabilang dito sa mga kahulugan din nito na kumbaga, hindi natin totally alam kung kailan mangyayari ito. Pero nagbigay pa rin si Allah ng mga palatandaan na malapit ng araw ng paghuhukom. Si Dajjal halimbawa, 'di ba? Pero sa atin, sa kanya-kanya nating araw ng paghuhukom, yung kamatayan natin, yung poproblemahin natin. Yung kamatayan. Kasi minsan yung mga tao, ang inisip nila tungkol sa araw ng paghuhukom o yung mga mangyari bago ang araw ng paghuhukom, yung pagdating ni Dajjal at iba't iba pang mga kalamidad. Pero mas dapat natin problemahin yung kanya-kanya nating pagsisimula ng araw ng paghuhukom. Sa sarili-sarili natin, sa kanya-kanya nating mga kamatayan. Yun yung problemahin natin. Salamat tala. Iba kasi di ba pinoproblema nila yung mga palatandaan na ganito, ganyan mangyayari. Oh, malapit yung araw ng paghuhukom. Sabihin nila. Kasi lumaganap na yung mga panlilin lang, yung mga sinungaling pinaniniwalaan. Yung mga makatotohanan hindi pinaniniwalaan, sabihin nila. Pero hindi naman nila inihahanda yung sarili nilang araw ng paghuhukom sa kanilang mga kamatayan. Yung binabantayan nila yung mga malalaking tanda. Pero para sa atin, kanya-kanya tayo, ang pangunahing tanda, yung sarili nating kamatayan. Kaya dapat magsikap tayo inshallah na namang araw tayo, namang oras tayo buta ng kamatayan ay nasa mabuti tayong kalagayan inshallah. Ngayon din, sinabi ni Allah doon sa Suratul Hijr, verse 85, wa inna sa'ata la'atiyatun. Tunay na ang oras ay tiyak na darating. So meron ng inna, tapos meron pang lam ng taukid. So parang dinoble. Tunay na ang oras ay siguradong darating. Pwede man sabihin na niya, tunay na ang oras ay darating. Pero dinoble pa niya. Kumbaga, pinagdiinan pa ni Allah. Tunay na ang oras ay katiyakang darating. Parang ano yun. Sinabi mo ng pangit, pinapangit mo palalo. Saksakan ng pagkapangit-pangit na pinakapangit. Ganun. Pagbibigay diin. Yan din sinabi nga ni Allah, fasfah as-safhal jamil. Tunay ng oras ay siguradong malapit na o parating. Kaya magpaumanhin o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mainam na pagpapaumanhin. Ganito yung mga paraan ng pananalita ni Allah. Ngayon din, innama tu'aduna la'atin, doon sa Suratul An'am 134, tunay na ang siyang ipinangako sa inyo ay siguradong darating. Tunay na ang pinangako sa inyo ay siguradong darating. Hindi doon sa isa pang sinabi ni Allah, Suratul Mursalat verse 7, innama tu'aduna lawaqi. Ang
ipinangako sa inyo ay siguradong darating. So, yung pinangako sa atin ni Allah na araw ng paghuhukom, hindi ito kumbaga magmimintis at hindi ito kumbaga hindi mangyayari. Ito ay tiyak na mangyayari. Alhamdulillah. So ito yung paraan ng pananalita ni Allah. At pangalawa, wa fi mawaidiin ukhra yuksimullahu ta'ala ala wuku'ihi wa maji'atihi. At sa iba pa mga aya pinanunumpaan ni Allah ang pagdating nito at ang kaganapan ng pagkakapangyari ng araw ng paghukom at kabilang buhay. Sa doon nga Suratul Nisa, verse 87, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fiha. Sabi ni Allah, si Allah walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya. La yajma'annakum, katiyakan na titipunin niya kayo. So dito, dalawa nga yung tawkid dito eh. Yung lam ng tawkid, la yajma'a, at yung nun ng tawkid, la yajma'anna. So dalawang beses. Isang salita lang pero dalawa yung tawkid. Siguradong sigurado na titipunin niya kayo sa araw ng pagkabuhay muli na walang pagdududa rito. So ilan yung dito nangyaring pagbibigay diin ni Allah. Yung lam ng tawkid, yung nun, at yung pagsasabi pa niya, la rayba fihi. So siguradong sigurado na darating ang araw ng paghuhukom. Pero ngayon problema sa mga tao, kumikilos yung mga tao na para bang walang mangyayari na araw ng paghuhukom. Yung mandurugas, tuloy-tuloy lang sa pandurugas. Yung mga nagpapabaya sa relihiyon, tuloy-tuloy lang sa pagpapabaya sa relihiyon. Gindin, wayuksimu ala tahkiki dalika bima sya'a min makhlukatihi. Si Allah ay nanunumpa sa pamagitan ng kanyang mga nilikha na ang mga ito nga ay mangyayari. Kasi di ba yung mga tao, hindi tayo pwedeng manunumpa sa ngalan ng iba paliban kay Allah. Pero si Allah, nanunumpa siya sa pangalan ng kanyang mga dakilang nilikha na mangyayari ang araw ng paghuhukom. Napakarami mga aya, di ba? Wal asr, di ba pang mga pinanunumpaan ni Allah. Na ang marami sa mga ito na nanumpa si Allah sa mga nilikha niya na dakila ay dahil sa ang pinanunumpaan niya ay dakila rin. Yung ngayong araw ng paghukom. Diba sa Suratul Dhariyat, do sa chapter 51, yung mga unang mga aya nito. Budhariyati dharwa, so nanunumpa si Allah do sa Dhariyat, yung hangin na malakas na nagpapakalat ng alikabok. Na kapag dumaan siya, yung alikabok, magkakalat. Bawa sa disyerto, lalo na, di ba, nagkaka-sunstorm. Dito sa La Union, ewan ko ba't yung lupa dito, no, parang pino. Nagiging siya, pagka humangin, nililipad din ng hangin. Parang disyerto nga dito kapag tag-init. Parang disyerto dito. Tawag ko nga dito dati, unang dating ko rito, Sitio Afghanistan. Kasi diyan nung naghukay kasi dito dati, hindi pa sementado dito Grabe ng alikabok dito. Yan, hindi pa sementado yan, kalsada na yan, bakit yan? Grabe ng alikabok. Para kang nasa sa disyerto Pag humangin. So nung pa si Allah doon sa hangin na malakas. Falhamilati wikra, at nanunumpa siya doon sa hamilat. Yung hamilat na tinutukoy dito, yung mga barko. Yung mga barko na naglalayag. Wikran. Naglalayag sila ng panatag sa ibabaw ng dagat. Faljariyati
yusra. At nanunumpa siya doon sa jariyat. Yung jariyat na tinutukoy dito yung mga anghel na, kumbaga, faljariyati yusran, na sila ay, kumbaga, parang dumadaloy, nagpapadaloy ng mga biyaya ni Allah. Ulan, hangin, trabaho rin ng mga anghel yun eh. Trabaho rin yun ng mga anghel. Di ba nga merong hadith, yung natalakay na natin tulong nakaraan. Isa sa mga naiulat na karama sa mga sahaba, na may sahaba na nanalangin na pumunta yung ulan dun sa taniman ng isa pang sahaba. At napunta nga dun yung ulan sa kanya. Trabaho rin yun ng mga anghel. Fal mukassimati amra, at nanunumpa si Allah doon sa mga mukassimat, doon sa mga naghahati-hati. Mga anghel din pala tinutukoy dito. Mga anghel. Pero baliktad pala, no? Kaya balikan nga natin. Yung dariyat, yung hangin na nagpapakalat. Yung hamilat pala, yung ulap na nagdadala ng ulan. Yung jariyat, yung barko pala. Fal jariyati yusra, yung mga barko na may lulan na mabibigat pero parang magaan para sa kanila kasi nakalutang sila sa dagat. Fal mukassimati amra, yung mukassimati ito yung mga anghel pala. Silang mga nagpapatupad ng utos ni Allah. At ito na yung sinumpaan ni Allah. 4 ito. Nanumpa siya sa hangin, sa ulap, sa mga barko, at sa mga anghel. Innama tu'aduna lasadik. Ang ipinangako sa inyo ay katotohanan lamang. Katotohanan lamang. Hindi ito biro, hindi ito pagpapatawa, hindi ito kasinungalingan. Wa inna dina lawaki. At katiyakan, ang din, ang tinutukoy dito yung Yawmuddin, hindi yung relihiyon. Yawmuddin, araw ng paghuhukom, ay siguradong mangyayari. So, pinanumpaan ni Allah ang siguradong pagdating ng araw ng paghuhukom sa pamagitan ng kanyang mga dakilang nilikha. So, ganyan din sa Surah At-Tur, dun sa aya 1-8, Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur. Nanunumpa si Allah dun sa Tur, yung bundok. Specifically yung bundok dun sa Sinai, yung kay Musa alayhis salam. At sa aklat na, kumbaga, mastur. Kumbaga, isinulat sa papel. So, yung Quran din ang tinutukoy dito. Kasi noong panahon naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ng papel noon. Meron ng papel. Firikim Manshur, na nakasulat nga doon sa papel na, kumbaga, yung kitab mastur daw nakasulat. Pero siya ay nakasulat doon sa rik na manshur, yung nakarolyo na papel. Kasi ganun yung papel nung unang panahon ni Rorolyo. Nakarolyo yun, tapos pagka inano mo na siya, binuklat, yun na yung tinatawag na manshur, yung tinanggal sa pagkakarolyo. Wal Baitul Ma'mur, at pinanunumpaan ni Allah yung Baitul Ma'mur. So ito na yung katulad ng Kaaba na naroon sa langit, at dito dumadaan yung mga anghel bago sila madistino. So 70,000 na mga anghel ayon sa mga hadith dumadaan doon isang beses lang. Tapos pupunta na sila sa kanilang mga lugar ng destino. So kung ganun pa lang, 70,000 araw-araw dumadaan doon. Ilang araw na yung lumipas mula nang nilikha ni Allah ang kanyang mga nilikha. Hindi na mabibilang. Yung mga araw nga hindi natin mabilang, parang pa kayo 70,000. Napaisip nga tuloy ako ngayon Kaya sabi ng mga scientist, yung universe daw, lumalaki ng lumalaki habang lumilipas yung panahon, nag-expand. Ibig sabihin, yung mga bagong anghel na tunano, dinidestino, hindi mapupunta na rin sila dun sa pupuntahan nila. Tapos laging may tao na pinapanganak. Di ba merong anghel na nakatalaga
na magbabantay sa kanila. So meron talaga silang meron silang pupuntahan na destino nila. Kung sa tao lang ilan yung tao pinapanganak araw-araw? So marami din, libo-libo rin yung pinapanganak. Again din pinanumpaan ni Allah wasaqfil marfu, nanunumpa si Allah sa sakaf. Yung sakaf, yung bubong na iniangat. At yung tinutukoy niya rito yung langit, lalong-lalo na yung langit ng dunya. Wal bahril masjur. At ito na nga yung sa araw ng paghukom, magliliyab yung mga karagatan. Lahat ng ito nanumpa si Allah sa mga ito na inna adaba rabbika lawaqi. Tunay na ang parusa ng iyong Panginoon ay tiyak na mangyayari. Malahu min dafi. At walang sino man ang makakapaglayo nito. Walang makakapagtulak dito, walang makakapigil dito sa parusa ng iyong Panginoon. Waliyadu billah. Sa parusa ni Allah, walang makakapigil na sino man. At yun din minsan, kumbaga ito yung mga nababanggit sa Quran. Wa fi ba'dil mawadi ya'muru rasulahu bil iksami ala wuqu'il ba'ti wa tahaqquqihi. Sa ilang mga aya, inutusan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manumpa na mangyayari ng araw ng paghukom. At ito ay totoo. Wadhalika fi ma'radir rad alal mukaddibina bihi al-munkirina lahu. At ito nga ay bilang tugon sa mga nagpapasinungaling dito at mga tumatanggi nagtatakwil dito. About the Surah Saba. Sinabi ni Allah, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلْ وَرَبِّي لَيَأْتِيَنَّكُمْ. Sasabi daw ng kufar, hindi darating sa amin ang oras na yan na sinasabi mo. Yung oras o araw ng paghukom. Kaya sabi ni Allah, sabihin mo, bala, hindi. Hindi. Sumpa sa aking Panginoon, ito ay tiyak na darating sa inyo. Tiyak na ito ay darating sa inyo. Kumbaga, yung bala kasi, komplikado yung kahulugan nito eh. Pwedeng ang kahulugan niya kasi oo. Pero dito sa konteksto nito, kumbaga tinataliwas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung sinasabi niya. Pero ang kanyang reaksyon, sagot, pinapasagot sa kanya bala. Kasi pwedeng bala, mga ngahulugan din na oo. Sasabihin ng Arabo, alis na ba tayo? Sasabihin mo bala, oo. Parang syempre. Syempre. Pero pwedeng ganun pala yung magiging kahulugan niya. So kung ganun, syempre, sabihin mo, syempre, mangyayari ito. At tiyak na darating ito sa inyo. Sumpa sa aking Panginoon, tiyak na mangyayari ito sa inyo. Wayastanbiuna ka sa isa pang aya. Ibang aya ito. Sa Surah Yunus, verse 53, Wayastanbiuna ka, ahakun hu, tinatanong kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo kaya yan yung sinasabi mo? Kasi pwede namang kumbaga, hindi porke nagtatanong yung tao ng ganito, ay nagdududa siya. Kasi pwede naman gusto niya lang talagang makatiyak. Gusto niya makatiyak. Kasi Ibrahim alayhis salam nga, di ba? Gusto pa niya makita ng paano buhay ni Allah yung patay. So minsan yung tao, nagdadaawa tayo, tapos may tatanungin na ganito. Huwag natin mamasamain. Maganda pa nga yung mga ganitong tanong tanong ng matalino ito paano ba yun mangyayari? Mga ganong bagay. Sabi nila, yastanbiuna ka. Iba pa nga yung dito pagkakabanggit dito ni Allah. Hindi niya sinabi basta-basta, nagtatanong sila sa iyo. Yastanbiuna ka. Kumbaga, nagtatanong sila sa iyo ng maraming detalye. Gusto nila kompletong detalye. Yastanbiuna ka. Tinatanong kanila ng kumbaga detalyadong tanong. Ahakun hu, totoo kaya ito? Totoo kaya yan yung araw ng paghuhukom? Kul i wa rabbi. Yung i dito parang expression, i. Na parang oo, ganun din. I wa rabbi, oo, sumpa man sa aking Panginoon.
innahu lahaqqun. Tunay na ito ay siguradong totoo, tunay na ito ay siguradong katotohanan. So, ang daming ayat kung na ipinahayag ni Allah ang tungkol dito sa iba't ibang mga kaparaanan. Hindi sinabi ni Allah panghuli ngayong araw inshallah, za'amal ladina kafaru an lay yub'athu. Inaangkin ng mga hindi mananampalataya na hindi sila bubuhayang muli. Pero sabi ni Allah, kul, sabihin mo, bala, wa rabbi. Siyempre, sumpaman sa aking Panginoon, latub'athun na. Kayo ay siguradong bubuhaying muli. Thumma latunabbaunna bima amiltum. At kapag kayo binuhay na muli, siguradong ipababatid sa inyo ni Allah kung anong inyong mga ginawa. Kasi hahatulan na sila. Gayito sa paghahatol. So, binabanggit ng korte yung mga krimen at saka babanggitin yung hatol. O kaya, maunang babanggitin yung hatol, saka babanggitin yung krimen. So, ititukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipababatid ni Allah sa kanilang mga ginawa dahil tatanggapin na nila yung hatol sa kanila. Alhamdulillah. So, ito yung kabanata na ito na medyo mahaba-haba kasi nakapokus ito doon sa magiging tugon natin sa mga hindi naniniwala sa araw ng paghukom o sa kabilang buhay. Mahalaga ito sa da'wah. Sa da'wah, hindi lang ito basta-basta. Hindi ito wala lang, lakas lang ng loob, kapal ng muka. So ito ay pinag-aaralan, pinaghahandaan, pinagkakadalubhasaan na kumbaga, nire-represent natin yung relihiyon ni Allah eh. Dapat mahusay tayo sa trabaho na ito, hindi yung tsambahan lang. Hindi yung dinaan mo lang sa gulat. Yung yung tao, tapos naggano na ng daliri, pinicturean mo. May bonus ka na kagad kay Boda. Hindi ganun yung da'wah. Alhamdulillah. Tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.